Ngayon, patungkol dito sa pagpanaw, mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong bibigyang babala. Ipinagbawal po ang tinatawag na niyaha. Niyaha. Ang ibig sabihin, yung pananaguhoy sa panahon ng pagdadalamhati. Ano yung pananaguhoy? Yung pagtataas ng boses sa paghiyaw at paghagulgul. Na nagpapakita ka ng hindi pagtanggap sa kadar. Nagsasalita ka, humahagulgul ka. Yung pag-iyak, nature, kalikasan, maging ang Rasulullah, banggitin muna natin ang hadith, maging ang Rasulullah, noong namatay ang kanyang anak, na si Ibrahim, ilang buwan? 6 months. 6 months. Pumano si Ibrahim na anak ng Propeta Muhammad? Pagsubok, umiyak ang Rasulullah, tumutulo ang kanyang mga luha. May isang lalaki o sahabi nagtanong sa Rasulullah, "Ya Rasulullah, yan ba ay pagtanggi sa qadar?" Nagtanong lamang dahil tao ang mga sahaba. Nagtanong lamang sa Rasulullah. Umiiyak ang Rasulullah, "Ya Rasulullah, yan ba hindi pagsalungat o pagsalungat sa itinakda ni Allah?" Anong sinagot ng Rasulullah? "Innal qalba la yahzan." Ang tunay na ang puso ay nalulungkot. At kapag nalungkot ang puso, ang bunga nito, ang mga mata ay umiiyak. Sabi ng Rasulullah, normal lamang na umiyak ang mata dahil nalulungkot ang puso. Ang ipinagbawal, sabi ng Rasulullah, ay ang magsalita ka ng salitang hindi kinalulugdan ni Allah. Ito yung niyaha. Niyaha, yung sobrang pag-iyak, pagtaas ng boses, paghiyaw, paghagulgul, lalo na sa mga kababaihan, tabiya. Lalo na sa mga kababaihan na emosyon ang pinapairal. Sabi ng Rasulullah, "Laysa minna man darabal khudud ila akhir hadith." Hindi kabilang sa amin. Sa ibang riwaya, isinumpa ni Allah, sinumpa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang sinumang sinasampal ang pisngi, mukha, pinupunit ang damit at nananalangin ng panalangin na jahiliya, kamangmangan, mga masasalitang pananawagan bilang hindi pagtanggap sa qadar. Ito yung niya. Habang kapag namatayan ang ilang mga kababaihan, sinasampal ang pisngi, pinupunit ang damit. Pero ngayon may masaklap, mas masaklap, nagdadabog, sinusuntok ang pader sa mga kalalakihan o di kaya namamaril para ilabas ang sama daw ng loob. Ito ay haram. Ito ay haram. Ito ay haram dahil hindi pagtanggap sa qadar. Umiyak ka, okay. Pero huwag kang magsalita. Binigay naman ng halimbawa ng Rasulullah itong mga ilang halimbawa na kadalasan na ginagawa ng mga kababaihan. Sinasampal o di kaya ang mga buhok. Pero mas haram yung mga masaklap pa dyan. Nagdadabog, nagwawala. Subhanallah, lahat ng ito ay haram dahil hindi pagtanggap sa qadar. Maging maingat tayo. Huwag tayo o di kayo nagsasalita ka. Unfair, hindi makatarungan. Bakit ang nanay ko pa? Bakit? O di kaya yung sa mga kababaihan, umiiyak pero parang humahagulgul, nagsasalita na, tapos sumisigaw. Bawal po yan. Kapag may nadatnan tayong ganyang tahanan na sila ay nagluluksa, pagbawalan natin. Huwag natin, pero sa mabuting paraan, pinagbawal po yan. Magsabar po kayo, ganito, ganyan. Anong sinabi ng Rasulullah? An-na'iha idha lam tatub ila akhir hadith. Kapag ang babaeng na'iha, itong ginagawa niya sa pagdadalamhati, pananaguhoy, humahagulgul, ay hindi nagtawbah, binanggit ng Rasulullah, ay ang kababae dahil madalas sa kanila.
Pero ang lalaki din, pasok, saklaw dito ang babae lalaki. Kapag hindi nagtawba ang gumagawa nito, bubuhayin siya sa araw ng paghukom at magdadamit siya ng kasuotang damit mula sa nalusaw na alkitran o maitim na likido. Ito yung aspalto. Alam niyo yung aspaltong ginagamit sa mga daanan? Napakainit, alam natin. Gagawang ng damit, ipapasuot sa iyo. Ikaw na gumagawa nito. Bilang parusa sa iyo dahil itong niyaha, hindi pagtanggap sa kadar. Para mong sinasalong hindi matanggap ang kadar, iyan